Kumusta mga fur parents? Naghahanap ka ba ng mga quality na daily supply o needs ng mga fur babies nyo? Kami nang bahala sa inyo dahil nandito na ang Daddy's Pet para sa mga fur babies nyo. Ang pinaka-quality at pinaka-affordable pet supplies and services in town. We offer all kinds of pet supplies and all kinds of services like pet grooming, pet boarding, pet rehoming, and many more. And of course, andyan na rin ang pet gifts for your special someone. Hatid rin namin ang mga mababait na staff para sa mga fur babies nyo, kaya naman we ensure na safe at comfortable ang mga fur babies nyo. So what are you waiting for, mga ka-fur parents? Daddy's Pet. Affordable na presyo para sa mataas na standard na serbisyo. Visit us now! Welcome to Daddy's Pet Talk. Ikaw at ang iyong pet, ang bida dito. Ma'am, maraming salamat at pinaunlakan niyo itong interview na to. Maaari niyo bang ipakilala ang inyong sarili at ang inyong pet sa ating mga ka-pet talk? Hello po, ako po si Rachel at ito po yung alaga ko si Emma. Isa po siya toy poodle. Ayan. Bali, Ma'am Rachel, ilang years na sa inyo si Emma? Nasa amin na po siya for around 2 years po. Nakuha po namin siya noong December 2020. Bali, paano po ma'am nakuha yung pangalang Emma? Sino nagbigay sa kanyang pangalang Emma po? Yung mama ko po nagpangalan eh. Kaya hindi ko po masyadong alam yung history. Pero ayun. Ma'am Rachel, pwede nyo bang ikwento sa atin kung paano kayo pinagtagpo ni Emma or paano siya napunta sa inyo? Nung una po kasi, before December, meron po lumapit sa amin na nagbebenta po ng aso. Nung una po nun, hindi ko po gustong kunin si Emma kasi meron na po kasi kaming dalawang aso. Pero nung ano po nun, siguro little over 2 months after that, parang may nakita ko mga videos ng poodle sa TikTok, ganun, sa Facebook, tapos parang sabi ko, makakunin na natin. Ayun po. Buti na binenta pa rin sa amin yung aso. Bali, talagang para sa kayo talaga yan. Talagang kayo ang tinadhana ni Emma. Maaari nyo bang i-share yung mga struggles na nangyari sa inyo nung napunta sa inyo si Emma? Kunyari, na-bet siya, nagkasakit, whatever. Super naman po, wala po kami yung problema gano'n. Napaka-healthy po ni Emma. Kaso nga lang po, hindi ko po alam kung bakit, pero hindi po tumatahod po. As in, at kahit pagpasok namin dito, buong araw, hindi ito tumatahod. Siguro, huling narinig namin mga ano na po, last year na po. At saka ano po, medyo clumsy po siya. Minsan po kapag tawag dito, yung pandikit sa mga daga, langaw, nalalagitan niyo po, dumidikit po sa balahibo niya. Yun eh, may mga dogs na ganun talaga ma'am. Huwag kang makaela doon. Ang uri-uri, mga husky, sila yung mga hindi tumatahol. May magana ako na, baka pwede pa nasamahan yung magana sa bahay. Pero napakalambing talaga ng mga yan. Tapos, mamapili ba si Emma sa pagkain, Ma'am Rachel? Ay, hindi naman po. Kahit ano po, pinakain yan po. Just thankful po kami kasi hindi po kami masyado nagkakaproblema sa pag-aalaga sa kanya. Wow, good girl pala si Emma eh. Paano nyo naman po binabudget ang pera pagdating ng mga pangangailangan po ni Emma po, Ma'am Rachel? Ako po kasi estudyante lang po ako, so ang nagkahawak ng budget is yung nanay ko po. Pero po, alagang-alaga po doon sa amin, meron po siyang pagkain, pinapakain po siya on time, tapos po, siguro, yun lang po sa uti ko. At hindi po kami nagkulang sa pag-aalaga dito. Ma'am, anong favorite bonding niyo, Ma'am Rachel, ni Emma po? Ay, ano po, ako po kasi kapag weekends, wala pa masyadong ginagawa sa bahay, nakahiga lang po ako. Ayun, lagi po siya tumatabi sa akin. Kapag alam niya nandun ako, lagi niya akong lagi siya tumagan sa pintuan ko para papasukin ko siya. Tapos, isang tawag lang po, tatabi na yan sa akin. Kahit kung araw po ako sa kama, lagi po siya nakatabi. Hindi po siya makulit, ganun po, nakatabi lang. Ganun kasi talaga makaloyal yung mga pets po eh. Basta pagdating sa pause, na alam mo yung mga cats, mga dogs, ang sarap nilang alagaan. Kaya napaka swerte rin ni Emma sa inyo
Dahil sa pagmamahal at pag-aaruga na binibigay nyo, kita naman natin si Emma, relax na relax, nakatingin sa mga dogs na nanonood sa kanya ngayon. Kapag may lakad po ba ang pamilya nyo, halimbawa, papunta sa mall or magbabakasyon, sinasama nyo ba si Emma sa mga lakad nyo po? Matagal na po kami hindi nakakapagbakasyon po eh. So, bago po, siguro huling bakasyon namin, bago pa namin makuha si Emma. Kaya, so far po, hindi pa po namin nasasama. Pero, ngayon po, galing po ako sa practice namin, kanina ko pang tanghali, dala-dala ko po siya. Saan ba practice nyo kanina? Sa kampo po. Kung araw po, nandun lang siya, napakatahimik. Tapos, kapag tinatawag niyo po, nakikipaglaro siya. Ito nga yung sinasabi sa inyo, ma'am, na ito yung tinatawag na for tagang i-keep nyo tong bonding nyo to, ma'am eh. Kaya gusto ko kayo interviewin for tips to, dahil ikaw, isang bata na poor parents na gaya mo, Ma'am Rachel, na nag-aalaga, na gaya ni Papi Emma na poodle, isang malaking karangalan para sa akin to. Kasi yung sense of responsibilities, ngayon sinisimulan mo na sa murang edad niyo po. Kaya ako po, taas ang kamay ko po sa inyo, nakagaya niyo po, na alam ko magiging ulirang poor parents kayo pagdating kay Emma, at kung magkakapamilya ka, nakikita ko na po, nabivisualize ko na po kung anong mapupuntahan niyo po. Ma'am, may tinatawag pong Alpha. Siya po yung sinusunod ni Emma na pag tinawag, kunyari hilera kayong magpapamilya. Kung sino tatawag kay Emma, kung sino lalapitan, di ba? Yun ang parang sinusunod. Sino po sa pamilya niyo ang sinusunod ni Emma? Ako po. Ikaw talaga? Lagi po kami itong hinahanap-hanap. Kaya kapag pag-uwi niya, kapag narinig niya nagbubukas yung pinto, lagi na siyang kumukulit. Kasi po, may separate kwarto po para sa kanila. Lagi na po siyang nag-iingay sa pinto para po makita ako. Tapos, hindi po siya, meron po siyang tendency na tahimik lang po siya, nakahiga. Pero pag tinawag mo po, lalapit po talaga siya. Isang tawag lang po. Ma'am Rachel, siyempre, nung dumating si Emma, ano po ang nagbago sa buhay nyo, lalo na sa iyo at sa pamilya nyo po? Nung dumating po sa amin si Emma, before po kasi siguro sarili ko lang iniisip ko po bilang bata, gano'n. Iniisip ko lagi, sarili ko lang, gano'n, paano ako magiging ganito, ganyan. Pero nung dumating po si Emma, siguro mas naging empathetic po ako. Tapos ngayon po, lagi kong iniisip kapakanan niya, gano'n, kapag may gagawin ako, lagi kong iniisip paano ito makaka-apekto sa kanya. Kung may pera po muna ako na spare, lagi ko po pinapambili ng pagkain niya or kahit anong treats ko para po sa kanya. So sa tingin ko po mas maalaga ako, hindi lang po sa hayop, kundi sa kapakanan na po ng iba in general. Nung dumating po siya, natutunan ko po maging gano'n. Sa ang millennial na nakaka-proud dahil para sa akin, dahil nakita ko na ipapag-groom mo lang naman dito si Emma, pero inalok kita na kung pwede interview kasi mas na-amaze ako sa gaya ng edad mo na nagbigay na ng sense of responsibilities na inatang mo na sa balikat mo na maging responsibilidad kay Emma. Kaya Ma'am Rachel, ako yung nagpapasalamat talaga sa iyo. Alam naman natin na magbabago ang mga pang-araw-araw. Siyempre kailangan nating mag-message kay Emma dahil 5 to 10 years from now, pwede maging 7 years old si Emma or 12 years old. Ito sinasabi ko sa iyo, itong interview na to ay magiging ni Emma to, for life na to, sa YouTube natin to ipopost, sa Reels ng Facebook. Anong message mo kay Emma? Kay Emma, para po sa baby ko, Emma, maraming salamat kasi dumating ka sa buhay ko. Kasi alam ko na ikaw yung nagpabago kung paano ako umasta dati. Simulan dumating ka, ayun, kasi sabi ko lang, sarili ko yung isip ko. Pero ngayon, kahit isipin man na ipanagan to, aso ka lang, ang dami mong ikaw yung nagpabago sa akin. At saka, kung ano man mangyari ngayon, alam ko naman na mahal mo ko. At saka, hindi naman ako nagtulak sa pagpapakita ng pagmamahal ko sa'yo. Ayun. Alam mo itong habang nagsasalita ka, nakakaisip na kagad ako ng title eh. Kung anong title, parang nararamdaman ko yung kinanta na Sarah Geronimo ang title ha. Sana kung mga may idea na kayo.
Pero di ko sabihin, para makita nyo kung anong title na ilalagay natin. Kasi nakaka-proud na galing sa'yo. Kasi may anak rin ako, 3 anak kong babae, may mga alaga silang dogs. Gaya mo, inatang rin nila yung sa kanilang balikat ang pag-aalaga sa dog. Dati ayaw nila. Pero nung nagkaroon na sila, gusto pa nilang dagdagan. Alam nyo, nakita nila yung, yung loyalty ng mga pets natin sa ating mga sarili. Ma'am, nag-message ka kay Emma. Ngayon, anong maipapangako mo naman kay Emma? Ayun, ipapangako ko na lagi kitang ipaprioritize. Lagi kang kasama sa mga mahalagang bagay sa akin at lagi kitang i-consider sa paggagawa ng pagdedesisyon ko. Ayun. Ma'am, sa akin, may karapatan ka para mag-advise eh. Lalo na sa mga millennials na manonood na makapetok natin sa YouTube at sa FB. Pwede po ba kayong magbigay ng mga advice for first time na magiging poor parents, lalo na sa mga kabataan, na gaya mo? Pwede ko kayo magbigay advice. Para po sa mga poor parents dyan, first time, lalo na po sa mga kabataan po, around my age, huwag po kayong mahihiya na lumapit and wag po kayong mahihiya na ganun. Wag kayong mahihiya na akuhin yung mga responsibilidad na akala nyo yung mga magulang nila mas nakakatanda sa inyo yung dapat gawin, dapat gumagawa nun. Ayun po. At saka, ano po kasi, before na ito, parang pakiramdam ko po kasi, bakit ako bakit ako na yung magdadala ng aso sa doon ko nandun naman po si mama. And siguro po ngayon po natutunan ko na yung mga grooming services po natin, mga pet, napaka-welcoming po yan at huwag po tayong mahihiya na lumapit sa kanila para makuha yung pag-aalaga nila ng mga aso natin. Ayun po. Ma'am Rachel, masyado akong natutuwa sa'yo. Talaga, nakaka-proud. Kung ako rin siguro magiging magulang mo, nakaka-proud din na gaya mo po. Alam kong marami ka pang pagdadaan ng mga pagsubok, nakasama si Emma. Pero alam niyo bang, pagkasama mo si Emma at yung loyalty ni Emma, lahat yan malalagpasan niyo po. Dito ma'am, sa Daddy's Pet Talk, ay taos puso po ako nagpapasalamat at pinaunlakan niyo po itong interview po. Maraming salamat po and Godspeed always. Ma'am Rachel, this is your time na pwede ka mag-shoutout sa mga friends mo na alam ko may nanonood sa ating mga friends mo rito. It's your turn to say shoutout po. Una po, shoutout po sa mama ko, si Mama Amor, at saka sa mga pets po namin sa bahay, si Bunso at saka si Ilar. Hello. At shoutout din po sa mga kaibigan ko na sumama sa akin ngayon. Maraming salamat po. Mary Joy, pati Angie. Ayan, thank you po. Ayun lang po. Sa mga manonood ng Daddy's Pet Talk, please like, comments, and share, and subscribe kung nagustuhan niyo po ang interview natin kay Baby Emma. Baka kayo naman po susunod na ma-interview sa Daddy's Pet Talk. Dito kasi ma'am sa Daddy's Pet Talk, pag pumunta kayo dito sa Daddy's Pet at gusto nyo lang ipagmalaki yung dogs nyo, kahit hindi kayo bumili rito ng dog food, cat food, or pet supplies, pet accessories, kahit hindi kayo magpa-groom or magpa-pet boarding, okay lang. Ang gusto ko lang dito, pumunta kayo rito, i-share nyo or ipagmalaki nyo ang inyong mga pets. Ma'am Rachel, dito sa Daddy's Pet Talk, ikaw Ma'am Rachel at si Baby Emma, kayo ang bida dito. Maraming salamat po. Ma'am, thank you po mama. Thank you po.